So mag-create na tag view, simple lang ang view, no, at least matry na to. So sa views diri no, create your views here. So first is magbuhat tag function def, so unsa man, index siguro, and then mo-take siya og parameter nga request. So basically gikan ni sa client no kaning request, then then automatically no na siya space daan, then magbuhat ta og unsa man atong i-load, mag-create ta og, so ang function is kinahanglan mag-return sa create tag return render, and then ang pangalan din sa itong request, comma, then attendance app slash index.html. So kana na siya, and that's it, no, anything na naa-diri sa attendance index.html mo na ipakita dito. So next ani is mag-create tag URLs. Ano ito sa urls.py. So sa urls.py type sa nato ning from django.conf.urls import URL, and then from django.urls.import path include, and then from that import, meaning katong previous na to nga folder nino, so kani nga folder mismo, import views, para magamit na to ang tanan views or mga function nga naa diri sa views.py, no, import views, and then URL patterns equals then kani list, create tag list diri, so path na siya, then kana lang siya blank, no, sabutan na is wala siya trailing nga mga, so pasabot pag i-access nato diretso na nato siya, so wala siya mga trailing mga text or unsa ba pareha ng /home example, no, no, wala, no. So tawagon din nato ang views. So unsa may gamito nato nga views, so nakita niya, no, diri sa atong editor, so natay diri sa views.py natay index, kana itong tawagon diri sa urls index, comma, so pwede na to pangalan ng URL, name equals, pwede ra po index, na din it's saved. So after ani is napatay configure, so dapat kaning urls.py mabutang nato diri sa atong project mismo, no, bantayan nato diri is na may urls.py, so i-add nato ning mga URL tanan nga naa sa attendance app, so diri, no, hindi nato ni delete ning sa admin na siya nga part, so by default na siya daan, so mag-append lang ta, mag-add ta diri og path, another path, and then unsa man, so for example attendance slash, so tanan na sa attendance comma include, then katong attendance app dot urls, kana day, no na siya. So para ma-access nato itong app is kanino 127.0.0.1/attendance, so magamit na nato na siya, pero kailangan pa nato ni import ay ang include, no, na diri, no.
from Django URLs import na. Okay na. Or kama na diha include nanom day path. Then save. So let's try. So naset na nato siya pero wala pa tayo sulod sa atong index.html. So mag-create sa tag. Simple lang nga kuan structure sa kuan HTML head. So naman tayo head ang header ni head, then of course ang body. So pwede tayo mag-create og title. So basic structure no, attendance system din ang nasa body is create lang tag simple nga h1 na lang nga tag h1 welcome to attendance system test, then save no. So let's review. So unsa atong gibuhat is first is nag-create ta og views. So kani nag-create tag function. Ang iyang return is kaning app, kaning template no, which is nag-reside diri sa kaning templates attendance app. So kung lahi ang pangalan ani diri ang apart, so utron pud nimo. Pero ang iyang convention nga murag gina suggest is kani gino pangalan sa app. So mo ni siya gitawag na sa index.html. Then kaning function diri gigamit nato sa urls.py. So kailangan pa ka magadag urls.py sa attendance app no, kay wala na siya by default. So kani tawag nato ang index use.index which is kani mo atong gigamit ing pangalan po nato og index. And then gi-add nato siya sa atong project nga urls.py sa attendance no, kani. So ang tanan na sa attendance app nga URL magamit ma-access siya through this no. Kung na kailang URL dito attendance slash example na kay other URL diri nga ang gipangalan nimo kay search, so ma-access to nimo siya diri attendance slash search no ana. So karon atong i-try og access. So 1 to 7, so nagdagan paghihapon atong ko ano, make sure nga nagdagan no kani na, so ma-access nato siya diri kani. So as you notice, page not found no. So nakita nato diri ang naa lang niya is kaning admin ug attendance. So pasabot ana wala kay URL nga na-set nga kani siya by default. So kaysa atong giset mango diri sa atong code is /attendance no, then /admin o I mean attendance ug admin. So kailangan maggamit tag attendance kani. Okay, so na-access na nato ang katong simple nato nga view sa attendance. So kung gusto nato by default nga ma-access din siya diretso, pwede nato i-change ang URL actually diri no, kana siya automatically pagka na siya diretso na din ma-access ang attendance kani. So ana na siya, welcome to attendance test ana. So mo na very simple nga implementation no sa atong sa Django. So kani actually pwede ka maka-create pa diri no. So next video nako is mag-configure ta sa settings ug database, then mag-create tag sample nga models. So you can play around no diri ang apart. So kung gusto ta mo gamit og framework for UI, so pwede ta mag-download og Bootstrap no. Let's see, magngita tag Bootstrap, mag-download tag Bootstrap. So adto lang ta sa get bootstrap.com. So naa diri na siya download diri no. So pwede ra gid ni mo download ang file. So download source.
Kani siya does include implementation source file only optional. So mag-download ta ani. Try na to download. So nahuman na kog download. So kani Bootstrap no. So kani Bootstrap. Extract lang na ako dire. View na to iyang file. So naa siya CSS o GS nga file. So as stated diri wala to yung mga dependencies. So kaning jQuery o Popper GS kailangan pa nato na i-download. Mag-download ta jQuery. Sa website, download na to ang jQuery. Download, compress. So kani pwede na to i-save sa page. So pwede din na nato ibutang sa, for example sa GS din no. jQuery, then sa pa to dependencies Popper GS. Download Popper GS. Download naman ang iyang nara Popper. So mana to na i-download na siya diri sa src Popper GS. Si kanina na itong kaon kanina production version open kanina save lang din na to popper.min.gs. So basically gi-save na to siya diri ano sa mga GS gisagol na to itong jQuery o Popper which is dependency ni siya sa Bootstrap. So atong button is kopyahon na to ni siya ng CSS o GS dito sa atong attendance app diri attendance app bantay na to tong static files diri na to siya i-sulod paste na to so diri para gamiton naton sa atong template so kanino kani. So as you notice po diri sa atong app is nadungagan na natong static files na ma-access na din nato to sila diri ano. So next step is alisda na to natong index kay bati kayo sa mangita tag template diri sa Bootstrap namin siya home examples. So ngita tag examples diri sa mande starter template. So kanino mo itong buhaton dito nga i-apply na to diri so saan man na ko na tong source. So pwede ra nga kopyahan na to ni tanan actually then atong i-paste diri ano no na siya. So bisan pag na-paste nato na siya, pag i-refresh nato na itong page attendance system gi-alistan man nato itong index na tangan nato diri so di pa na siya properly ma-change dagan siya wala siya style kay wala pa natawag ang mga static files kay pag atong i-view ang source ana kana siya kuha na siya not found so kailangan nato gamiton itong Bootstrap nato dito para magamit nato itong static files kani mga Bootstrap alay simple nga marag script nato i-add din sa atong HTML kani %.
na siya. Then load static. So na i-load niya mga static files. So kani diri pang-alisda nato ni siya. Pwede natin i-delete. Change nato. Attendance system. Author. Ano pwede na yun. Not friends. Pwede na nitanggalon. Ng mga meta. And then, diri ang apart. Isa pa kayong word wrap. Ato sa na yung tanggalon nino. Pwede na niwala. Then, i-target na ito itong static files. So, bootstrap course. Diri ang apart. So, ang href equals ana. And then, static. Then, asa ang atong files. So, acre. Attendance. Kayong kog acre. Attendance app slash asa man css slash bootstrap. Pangalan sa CSS bootstrap bootstrap.css. Diyan o, so pwede na itanggalon ng mga defaults. So aside na nila, nato siya yung mga customized mga mga CSS no? Locally within sa HTML5. So kaning starter is wala man ni siya sa na-download nato. So pwede na to actually balikan to atong review kanina. Kani view na to na siya. Asang yung starter template. Kana so kanira man di ay. Save na lang nato na to tong attendance app static. Sa CSS na to siya butang starter template. Then there same ratong batong sa babaw. %% ano static. Then ang sa butang attendance app slash css slash starter template .css. So kani na. And then same goes with this. Gamiton na nato itong i-download. Static attendance app slash gs kaya naman sa JavaScript. Then atong jQuery naman to. So na rin no. jQuery dash 3.5.1.min.js. Pag wala jQuery ni siya, mga sa additional script. Tanggalon na to na. Restaro na to tarong pwede na tanggalon. Kaya gamitin na to itong bundle. Copy paste na lang ta para madali. And then dito na to ibutang tong bootstrap dot min.js pero na-up siya ay kinahanglan na itong popper. So before ng bootstrap i-load na to first kaya dependencies mo siya to. So popper to min.js. So save lang dayon. Let's see if nag-work.
So kanina no wala to na apply ang style. So karon i-view na to atong tendance. Change din na to. Okay, so na-change na din na to using sa bootstrap na. Nagamit na tag bootstrap. So tanaw na tong source ana na static attendance na siya. Click na to. No? So nakagamit na taog bootstrap. So i-change na to ng mga text dere. Attendance system. A project by CSC 134 students. Okay, so ma-changes na nimo siya. So basically kaisa inani ra paggamit ang katong mga static folders. Kailangan lang nabutang na siya diri no ang CSS din ang GS. So nakagamit na kag bootstrap sa atong system. No? So next time is magamit na tag database, mag-create tag models. Diri na mag-create tag models. And then mag-apply po ta na diri sa settings. So by default ang gamiton nga database sa Django na to for development is kani mga SQLite na nagbuhat siya diri kanang db.sqlite3. So makagamit ka actually og MySQL, Postgres, no? So mag-create na ka. So next time actually is tulaan ta mo sa admin side sa kaning Django. So na siya built-in nga admin.